Hi guys, this is a video tutorial on how to set up triple boot or triple OS using Windows 10, Linux, and Android on an old laptop. Ako po si Bradjet and you're watching Bradjet Tech PH. Okay guys, so before we start with the tutorial, share ko lang sa inyo kung bakit ko naisipan na mag-setup ng triple OS sa old laptop. So bali related pa rin sa current situation natin na yung mga students um, wala mo ng pasok or physical schooling, naka-homeschooling sila or online schooling. So, kailangan natin maghanap ng laptop na magagamit nila sa school. So, ako naman, may nakita akong lumang laptop dito na di na ginagamit kasi luma siya, mabagal na yung specs niya. So, nag-research lang ako paano siya paganahin. So, yun, nakita ko na yung Linux, mas mabilis siya kahit sa old laptop. Mas mabilis ang performance niya. So, doon nag-start yun. And then, after ko mag-search yung how to install Linux sa Windows laptop, nakita ko rin na pwede rin pala mag-triple OS. So, yun. So, naisip ko mag-install na rin ng Windows 10, um, Linux, tsaka Android. So, yun. Yun yung share ko sa inyo paano i-set up yung triple OS. So, yung laptop na meron kami is yung HP 15-inch to. I believe this is a 2014 model. And yung processor niya is Intel Celeron 2920, 4GB RAM, and 500GB hard drive storage. So again, this tutorial is for advanced users. So kung hindi tayo familiar sa troubleshooting ng PC, I don't recommend na gawin nyo to kasi ayoko magkano kayo ng sakit ng ulo para mag-boot ulit yung laptop nyo. Okay, so yung mga sa research ko, ang usual recommendation is install muna yung Windows bago yung Linux and Android. Actually, na-try ko na yung unahin yung Linux. So, nag-work na siya. Tapos, nung naisipan kong gawing triple OS, nung install ko na yung Windows 10, na-overwrite niya yung bootloader ng Linux. So, Windows lang yung nagbo-boot. And hindi naman ako knowledgeable sa Linux commands. So, nahirapan akong paganahin yung Windows and Linux nung inuna ko yung Linux. So, ang recommendation ko sa inyo, unahin niyo yung Windows 10. So, kung naka-Windows 10 na yung laptop nyo, you can skip the first part of this tutorial kasi yung first part, how to install Windows 10. Yun, ang install ko na Windows 10 version dito is Windows Lite. Hindi ko rin na-recommend yung Windows Lite kasi hindi siya official release ng Microsoft. So, tinry ko lang din tong Windows 10 Lite version for demonstration lang. Okay, so ito nga pala yung mga files na kailangan. So yan, yung una yung Android na ROM. Next yung Linux Mint. Okay, next is yung Rufus na tool. Ito yung gagamitin natin na pag-burn ng mga OS sa flash drive. So yung flash drive ang magiging installer natin. And then syempre ito yung last file is yung Windows Lite na ROM. Okay, so ito guys yung kung saan mada-download yung Windows ISO. So pupunta tayo sa Microsoft website. So yung second option na create Windows 10 installation media. So yun yung doon yung mada-download yung ISO and may instructions din on how to burn yung ISO. Okay, yung sa Linux naman, Linux Mint, punta lang kayo sa linuxmint.com. Then yung sa download shortcut sa download page nila. So makita niyo dyan yung Linux Mint 20 which is yung latest nila. So ito yung options na sinasabi ko kanina, Cinnamon, Mint, and XFCE. Andyan yung description niya. So again, yung XFCE, yun yung latest na version ng Linux Mint para sa mga old laptop or mahina yung processor. So yan. Okay guys, and then yung sa Android na ROM naman or ISO, punta lang kayo sa blissos.org and then dun sa download page nila. So yan, iba-iba rin yung version niya. So, ang nag-work kasi dun sa laptop ko is yung pinaka-stable nila na BlissOS 11.x na Android 9.
Kasi meron din na silang Android 10 actually, kaya lang hindi siya compatible dun sa laptop ko, hindi nagbo-boot. So, Android 9 Pie lang yung mag-work sa akin. So, yan, ito yung downloads nila. So, yan, ito yung nag-work sa akin, yung stable generic Pi Android 9. So, yun guys, yan lang kadali pag-download ng mga files nila. So, mga preparations bago mag-setup ng Triple OS, I would recommend na i-partition yung hard drive na may apat na partition. Una yung sa Windows, tapos yung sa Linux, third yung sa Android, and then fourth para sa common na storage na partition. So dun sa storage partition, dun natin lalagay yung mga media files, pictures, videos, etc. Okay, so share ko lang how to partition yung hard drive. So yun, sa Windows 10, punta lang sa computer management. Yun, under computer management, disk management. So dito kasi nakasetup na yung Triple OS ko. So mapapansin nyo, 500 gig yung total space ng hard drive. So hinati ko yung tatlong OS, tagsi 60 gig sila. So ayan, makikita nyo. So I recommend NTFS for Windows OS. Ito naman exFAT partition for Linux, and then also exFAT partition for Android OS. So tagsi 60 gig sila. Tapos yung matitirang space, around 290 gig. I recommend format nyo rin NTFS kasi ang alam ko NTFS ang most universal na file system. Kung ready na yung partition ng hard drive nyo, pwede natin i-open tong Rufus tool. And then i-burn na natin yung Windows installer. Select nyo lang yung downloaded na Windows OS. And then yung partition scheme, GPT, target system UEFI. Pero I think depende rin to sa laptop na ginagamit nyo. So yan. So sa akin, meron kasing support for GPT and UEFI. So yun yung recommended. FAT32 file system. And then start na. Okay. So may warning siya na yun nga. Dapat yung flash drive nyo, yun yung walang importanteng files kasi yung buong flash drive mapo-format yun. So lahat deleted na yung data doon. Yung flash drive nyo dapat at least 8 gig. Pero yung sa akin 4 gig lang kasi maliliit lang naman yung mga OS na na-download ko. Pero recommended is 8 gig na flash drive. Okay, click natin yung okay. Okay guys, so tapos na. Successful man yung pag-burn ng ISO, Windows 10 ISO sa flash drive natin. So next step dito is to reboot yung laptop and then set up yung BIOS ng laptop para mag-boot. Para maging primary boot niya is yung flash drive. So close na natin to. And mag-restart na tayo ng laptop. Again, depende sa laptop nyo, mayroong button na kailangan yung i-press para mapunta sa BIOS setup para ma-configure nyo to boot from USB. So yun, sa laptop kasi na to, escape yung pinipindot pag mag-restart na siya. So before mag-load yung OS, dapat na-press nyo na yung escape para mapunta dun sa BIOS menu. So ito, parang ganyan. So yan, para mapunta dyan, kailangan nag-press ng escape button. So yan, since nandito na ako sa BIOS menu, startup menu, nakalagay dyan F9 for boot device options. Okay, so press natin yung F9 para mapili natin yung USB hard drive. So yan, so after pressing F9, napunta na ako sa boot option menu. And ganyan sabi ko, nakasetup na kasi dito yung triple OS. So may Windows na ako, merong Linux, Android. So since mag-start tayo, hanapin nyo lang yung option for USB hard drive, which is doon natin nilagay yung Windows installer. So piliin natin yon para mag-boot yung installer ng Windows. The Windows setup. Okay, next.
So, yung Windows Lite na version ni Ghost Spectre, ah, may mga options din siya kung ano yung gusto mong install. Compact, Compact plus Defender, Superlight, Superlight plus Defender. So, ako piliin ko na yung Compact plus Defender. Next. So, yun. Pagdating dito sa partition nga, so kung na-prepare nyo gaya ng nirecommend ko kanina na tagsi 60 gig, so lalabas sa list dito yung mga partition na yun. So, tandaan nyo lang kung alin yung for Windows, alin yung for Android, alin yung for Linux. So, itong 290 gig nakita nyo dito, ito yung storage nga natin na NTFS. So, ito yung pang Windows ko. So, yun yung pipiliin natin. Next. Okay, so mabubura lahat ng files nung nasa Windows na partition. Click OK. Ayan, installing na siya. Hintayin lang natin matapos. Basta tayo sa Windows 10 installation, so success siya. Okay, so since tapos na yung Windows 10 installation natin, pwede tayo mag-proceed dun sa Linux installation naman. So again, using the same hard drive, i-burn naman natin yung ISO for Linux. So open ulit natin yung Rufus. Select naman natin ngayon yung Linux Mint. Okay, gawin lang natin GPT, EFI, and start na natin. Okay, so restart natin. And upon booting up, press yung escape key para lumabas yung boot menu options. And again, F9, boot from USB. Okay, so start Linux Mint. Okay, so yun guys. So nag-boot na yung Linux sa OS, pero sa USB pa lang yan. Hindi pa tayo nag-i-install. So nagra-run yung Linux OS from the USB drive. So i-connect lang muna natin ito sa Wi-Fi. Okay, so dito nag-proceed na tayo sa installation. So ito sa desktop, makikita nyo may install Linux Mint. Run nyo lang yun. Okay, so ito yung installer niya. Okay, sinilib ko na lang uncheck. Okay, so sa page na to, merong 3 options. So, yung first option yung pipiliin natin. Actually, ito na-detect kasi niya yung previous Linux Mint 19.3 installation. Pero yan yung first option yung pipiliin natin. Hey, baby. Okay, remove daw muna yung flash drive. Okay, so successfully installed yung Linux Mint natin. Okay, so pag nagre-reboot, makikita nyo may mga options. Try natin kung makapag-boot sa Windows.
Okay, so nag-boot siya sa Windows. So basically, meron na tayong dual boot OS, Windows and Linux. Okay, so mag-proceed na tayo sa pag-flash naman nung Android OS. So same procedure din. Gamitin natin tong 4 gig na flash drive. Okay, so same procedure. Run ulit natin yung Rufus tool. Okay, this time, ang ibaburn naman natin yung Bliss OS Android Pie. Okay, so GPT ulit. Start. Okay, so naburn na natin yung ISO ng Android sa flash drive. Restart na ulit tayo. Okay, so andito tayo sa installer ng Android Bliss OS. So, itong first option, pwede nyo nang i-run yung OS via flash drive, pero yun nga, hindi siya makapag-save ng mga changes nyo or ng mga files kada restart. So, parang fresh install siya kada restart. Pero pwede nyo na gamitin yung Android OS dyan. So, pero kung gusto natin install sa laptop yung Android OS, pili natin yung option sa baba. Scroll down lang. Ito, Bliss OS 11.11 installation. Enter. Okay, so sa part na to, hanapin natin yung partition kung saan natin inassign yung Android natin. So yun, yung SDA3 kasi natin naka-assign na to sa Windows, NTFS. Itong SDA4, ext4, yan yung Linux natin, Linux Mint. So itong ext4, ito yung reserve natin for Android. So yun yung pipiliin natin, SDA5. And then, okay. Okay, piliin natin dito is ext4 format. Okay, so to confirm lang, double check nyo, SDA5 will be formatted to ext4. So lahat ng data doon mabubura. Okay, kung sure na, press yes. Okay guys, sa part na to medyo tricky kasi sabi ko, do you want to install EFI grep? So actually no need kasi dun sa Linux installation, nag-install na yun ng grep, so no need to reinstall. So skip na lang dito. Okay naman, so next step na to, do you want to install system directory as read-write? Actually, kung gusto nyo i-root yung Android, kailangan yes. Yes na lang pipiliin ko dito. Okay, so sa part na to, tapos na. Pwede natin reboot. Check natin kung ano magiging default boot OS niya. So, okay, so napapansin nyo, nag-default siya sa Windows. So, yan. Yan naman yung normal behavior. And may option naman sa Windows Boot Manager to set ko yung priority ng mga OS. Okay, so restart ulit tayo and then try natin. So, ito, pakita ko lang sa inyo yung flash drive naka-remove. So, reboot tayo. Check natin kung nandun yung tatlong OS na options. Okay, so nandito pa rin yung Windows, Ubuntu, which is Linux, and yung Android. Try natin yung Android. So, yun again, successful tayo sa installation ng Windows, Linux, and Android. So, meron tayong triple OS sa old laptop na to.
And nga pala guys, nakalimutan ko sabihin kanina, yung laptop na to, kahit na mabagal yung processor niya, Intel Celeron 2920, touchscreen capable tong 15-inch na laptop na to. So, tingnan natin guys. Alright. So, working sa Android yung touchscreen niya. So, para kang naka-Android tablet dito. Yung Play Store. So, parang same Android experience. So, yun guys. Setup na yung Play Store. Sign in na ako sa Google. So, yeah, parang same Android experience lang. Okay, try natin. So, yun guys. Working. Try natin. Manood. Guys, full screen. Parang naka-tablet lang. Right, tapos gumagana yung mga keyboard shortcut like volume up, yan, and pati yung brightness. Okay, so yun lang guys. Hope you enjoyed this video tutorial. Sana makatulong sa inyo. And again, if you have questions, feel free to comment down below. And try ko sagutin lahat ng questions nyo. So see you on the next video. And God bless.